Yun, welcome back ulit sa ating channel mga kaibon. So ang video natin ngayong araw is pag-uusapan natin yung mga paraan na ginagawa natin para maparami natin agad yung mga alaga nating ibon. So kung gusto nyo malaman mga kaibon, samahan nyo ako ngayong araw. Tara! So ayun, welcome back nga sa ating channel mga kaibon. So ang video nga natin ngayong araw is pag-uusapan natin yung mga ginagawa nating paraan or technique mga kaibon para maparami natin agad yung mga alaga nating ibon. So isa sa mga paraan na ginagawa natin mga kaibon, katulad nung ginawa natin dito sa mga alaga nating kakatil. Bali ang ginawa natin mga kaibon, ngayong clutch nila, so nangitlog nga sila mga kaibon, namisa sila ng 3 inakay. And then ang ginawa natin mga kaibon is feed natin yung kanilang mga painakay mga kaibon. So after 12 or 14 days mga kaibon, tinanggal na natin yung kanilang mga painakay dito. So ang resulta naman sa pag-feed natin dun sa kanilang painakay mga kaibon is nagkaitlog na sila ulit mga kaibon. So sa paraan nga na ginagawa nating pag-feed sa mga painakay nila mga kaibon, so medyo napapabilis natin yung produce ng mga ibon natin mga kaibon. Dahil nga kung hindi natin hinanfeed yung mga painakay nila mga kaibon, bali susubuan nila yon hanggang mag 2 months or 2 months mahigit pa mga kaibon minsan. And then maghihintay pa tayo nun mga kaibon pagkatapos nating winalay yung mga painakay nila. So medyo maghihintay pa tayo kung iitlog sila ulit mga kaibon. Pero dahil nga inanfeed natin yung kanilang mga painakay mga kaibon, so tinanggal natin yun mga 12 or 14 days lang mga kaibon. And then ngayon after 10 days or wala pa yatang 10 days mga kaibon, nangitlog na ulit yung ating mga kakatil. So hindi na tayo naghintay ng almost 2 months or mahigit na 2 months mga kaibon. Nangitlog na ulit sila mga kaibon. So silipin din natin ngayong araw kung ilan na yung itlog nila mga kaibon. Bali kahapon sinilip ko lang mga kaibon, meron siyang 2 itlog. So ngayong araw silipin natin, ipapakita ko sa inyo. So ayan mga kaibon, silipin natin kung ilan na yung itlog nila. Bali, sinilip ko kahapon, 2 lang mga kaibon. So, tingnan natin ngayon. So, ayan mga kaibon, meron pa rin siyang 2. So, nag-uumpisa pa lang naman siya mangitlog mga kaibon. Pero ang kagandahan naman nun is nangitlog sila agad. So, hindi na tayo naghintay ng 2 months or 2 months mahigit na papalakin pa niya yung kanyang mga painakay. Bali, tayo na yung nagpalaki dun sa kanyang mga painakay mga kaibon para makapangitlog siya ulit. So, isa yun sa mga paraan natin na ginagawa para mabilis dumami yung mga ibon natin. And then, isang paraan pa na ginagawa natin mga kaibon is yung pagpo-poster ng mga itlog mga kaibon. So, bali meron tayong nakaabang na Albs 1 dito mga kaibon na gagamitin nating pang poster. Dahil nga sabay-sabay nating sinalang yan yung mga Albs 1 at yung mga Albs 2 natin dito. Kailangan halos magkasabay lang yung kanilang pangingitlog mga kaibon or dapat hindi sila lalagpas ng 10 days yung pagitan ng paglilipatan nyo ng itlog. So pagka medyo lumagpas na ng 10 days mga kaibon, mga 15 or mga lagpas ng 15 days mga kaibon, so medyo alanganin na yung ilipat mga kaibon dahil nga papisa na yung itlog na yon pagka lumagpas na ng 15 days. Kaya pagka magpapaposter kayo ng itlog, dapat ang pagitan ng paglilipatan nyo mga kaibon is nasa 10 days lang or hindi lalagpas ng 10 days. Para medyo malaki yung chance natin na mapapisa nila yung mga itlog. So isang paraan din yun na mabilis dumami yung mga ibon natin pagka nagpapaposter tayo ng mga itlog mga kaibon. So example natin yung mga Albs 1 natin mga kaibon, so breeder na rin yan. So pagka nangitlog sila and then nangitlog din yung Albs 2, ililipat natin yung itlog ng Albs 2 dito sa mga Albs 1. Dahil nga yung mga Albs 1 natin is normal lang mga kaibon, hindi naman natin paparamihin para sila yung maglimlim at magpalaki dun sa mga inakay ng mga Albs 2 mga kaibon. And then yung mga Albs 2 naman natin after 10 days or mga ilang araw lang, mangingitlog ulit yan mga kaibon. So sa ganung paraan, mabilis nga dadami yung mga alaga natin. And then ang isa pang paraan is yung paggamit natin ng incubator mga kaibon. Pero kadalasan sa mga mag-iibon, gaya ng mga African tsaka mga kakatil,
So hindi sila masyadong gumagamit ng mga incubator mga kaibon. So ginagamit lang kasi kadalasan yung mga incubator pagka mga medium bird mga kaibon. Pero pagka mga ganto, mga Alps 1, Alps 2, Kakatil, Parakit, so hindi na masyadong ginagamit yung incubator mga kaibon, pinapaposter na lang or hinahan feed. So ayun mga kaibon, bali yun yung mga ginagawa natin dito sa ating ibonan, yung pag-hand feed at pagpaposter mga kaibon. So example din natin yung mga GCC natin dito mga kaibon, bali hand feed din natin yung mga painakay niya dyan. So meron siyang dalawang inakay, 5 yung itlog niya mga kaibon, pero 2 lang yung nag-fertile. Kaya hand feed na lang natin para mangitlog na lang ulit yung mga breeder natin dito, katulad ng ating mga kakatil mga kaibon. So may good news nga tayo sa mga yan dahil nga nangitlog na ulit. So ayun, bali yun na yung video natin ngayong araw mga kaibon. So yung mga sinabi ko sa inyo is true experience lang mga kaibon, yung mga ginagawa ko lang dito sa aking ibonan. So i-share ko lang naman sa inyo mga kaibon kung gusto nyong gayahin. So hanggang dito na lang muna, huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So happy feeding sa inyo mga kaibon, and ingat!